Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Hindi ko alam kung ano kung ano ba yung plano nila dito sa ginagawa nilang ito. So pakinggan muna natin ito si Sir Rex Gatchalian yung sa DSWD. Yung tungkol ito dun kay Imburnal Girl, no. Pwede namin siyang gamitin na ambassador para mapaliwanag na walang masamang mangyayari pag sumama sa amin, kundi tulong lamang. Hinado tayo na meron pa talaga nasa lansangan, pero babalik-balikan natin yun. Nahihirapan kami magumpinsi minsan, kaya nga ang gagawin natin bagong strategy ngayon, gagamitin namin ang mga katulad ni Rose na nakaranas na ng tulong ng gobyerno na kumbinsihin yung iba nilang mga kaibigan na nasa ganong sitwasyon. Tatandaan natin may level of distrust, sabi na ni Rose, kasi minsan natatakot. Siguro pwede. Yes, naiintindihan ko yung yung mandato ng DSWD, or naiintindihan ko yung purpose nila, no? Kasi when you say DSWD, 'di ba, nasa name niya naman yung welfare talaga eh. Kaya lang yung sa bagay, hindi naman mga bobo to mga to eh. Nag-iisip naman to eh. Kaya lang parang nakikita ko sa kanila, parang mas inuuna nila yung hindi dapat unahin. 'Di ba? Ang daming pwedeng matulungan eh. Tsaka yung pagtulong kasi na ginawa nila dun sa Imburnal. Yes, pabor din naman ako na tulungan yun dahil mahirap nga naman, 'di ba? Pero yung 80,000 worth na pagtulong, kay cash yun or in kind na ibibigay mo, parang overkill para sa akin yun eh. Yung 20,000 na yun, parang ang pinakamagandang tulong na gagawin mo doon. Kasi unang dapat mo na ipa-drug test yun eh. Kung ako lang masusunod kailangan ipa-drug test yun bago ibigay yung tulong na yun eh. Kasi yung sinabi niya na na hindi ako convinced kasi doon sa sinabi nung Imburnal Girl na kaya siya nanggaling doon sa Imburnal ay dahil may kukunin daw siya na box cutter. 'Di ba? Kinuha niya lang daw yung sinabi. Pero nakikita naman natin hindi lang naman pala siya yung gumagawa noon. Palagi na lang may nahuhulog na gamit dun sa Imburnal na yon. At may mga, 'di ba, may mga na-capture pang CCTV. Meron pa nga minsan ito Ano ba ito? Hindi ko alam yung context eh. May mga nagpasa sa akin ng video katulad nito, no. Meron na namang nasa Imburnal, pero hindi ko alam kung ano reason nito. Tapos meron pang kumakalat na nakita din na nanggaling din sa Imburnal. Tamo ha. Nakita sa CCTV eh. Meron talaga mga testimonya na na may mga lumalabas talaga. So meaning hindi lang si Imburnal Girl yung lumalabas diyan. Meron pang iba eh. Saan ba 'yon? Nakita ko nung nakaraan 'yun eh. Sa drainage, tingnan nga natin ha. Drainage. Madaming nung nakaraan ngang report, basta hanapin yun, may nagva-viral din yun, mga lalaki naman yun. Hindi itong hindi ito ha, yung pinakita ko. May pinakita ako eh. Hindi ito ha, meron pang isang nagva-viral na galing talaga do sa butas. Hindi ito yon. Yung nasira pa nga yung nasira pa nga yung damit nun eh. 'Di ba? Lang ako na parang hindi normal yung nandun siya sa ilalim ng at hindi valid yung reason yung dahilan niya na nahulog yung box cutter. Well, na KMJS ito eh. Tingnan natin ha. Panoorin natin yung episode ng KMJS kagabi.
So ito yung istorya niya, no? I-play natin para maintindihan natin ito. Kung ano ba yung istorya ni ano na yan, ni Imbornal girl na yan. Marami ang nagulantang sa nalitratuhang lumalabas sa isang imbornal sa Makati. Hindi ipis o daga, kundi isang babae. At nung tuluyan itong makalabas sa butas, siya'y kumaripas ng takbo. Ang post na yon, binaha ng samut-saring mga espekulasyon. Hinala ng iba, ang babae baka sa mismong imbornal nakatira. Diyan talaga siya tumira at nakaya niya. Baka doon sila nakatira sa ilalim. Kung totoo man ito, ganito na nga ba kalala ang problema sa pagkakaroon ng disenteng tahanan sa ating mga syudad? Ang nag-viral na imbornal matatagpuan sa kanto ng Adelan. Wait ha. Ito nakita ko na. Hindi pala siya CCTV. Wait lang ha, papakita ko sa inyo. Nakita ko na yung mismong video na isa pang nagva-viral. Ayan o. Delikado yung ginagawa nyo So meaning, may dala pa kayong ano? may nangyayari talaga at meron siyang dala-dala na something eh. Hindi alam kung ano yung dala-dala niya. Nasira pa nga yung damit niya nung lumabas eh. Meron talaga nangyayari dun sa ilalim. Parang anong nangyari, si Rex Gatchalian, parang inano lang siya, inulul lang siya nung imbornal girl. Hindi yung, kasi ang katwiran, di ba, may nalaglag daw na something. Kinuha niya lang, tapos nagulat siya dahil marami daw taong Meron talaga. Hindi lang talaga alam kung ano yung ginagawa doon sa ilalim. Yung mga pulis naman, hindi rin naman nila masabi. Paano nila masasabi? Hindi naman sila pupunta doon sa ilalim talaga. Di ba? Anyway, pagpatuloy natin itong yung sa KMJS. So ito yung CCTV. Kung ang CCTV footage na ito ang pagbabasihan, kasya raw sa loob ng diba? imbornal ang 3 tao. Meron talagang pumapasok. Sa footage kasi nakuha nitong Lunes ng hapon, makikita ang magkakasunod na pagpasok ng 3 tao sa butas ng imbornal. Mapapansin doon na palingalinga sila. Hinala nila ang 3 nakunan ng CCTV at ang babaeng lumabas mula sa imbornal, ang mga tinatawag na mole people, mga informal settler o yung mga walang matirhan sa syudad. Kaya ang imbornal ang ginagawa nilang pansamantalang silungan. Hindi ako convinced eh. Silong sa ilalim? Paano pag umulan? Mababasa sila dyan eh. Ang imbornal sa Rufino Street kung saan nalitratuhan ng babae, nakadugtong daw sa iba pang mga drainage ng lungsod. Kapag gumapang ka raw rito, maaari kang makalabas sa lagusang ito sa isa pang creek sa barangay Pio del Pilar. Nakikita ko lang yan sila pag lumabalas sila galing sa loob. Parang ginawa na lang yata nila yung tirahan. Madalas po gabi. Nag-abang ang aming team sa creek. Nag-abang. May maabutan kaya silang lalabas o papasok dito? Hanggang sa meron silang naispatan. Sa may butas po, sa may parang yung manhole po na daanan ng tubig. Tinignan namin yung bag niya kung ano yung mga laman. Pinakita niya sa amin is yung ventilador na declip tsaka yung mga regulator. Sabi niya, para saan yung regulator? dumumi lang po daw siya doon. Kasi inabot na po daw siya ng ng kulunong tiyan eh. Ang dami-dami nilang dahilan, no? Pati yung babae, kung iba-iba yung dahilan nila, electric fan tapos regulator ng Kahit tignan niyo po sa ngayon lang po ako gumawi talaga rito. Naabutan na po ako wala po pagtatakpan dyan. Ano yung dala mo? Ito lang po, binigay ng kaibigan ko ng construction, pambenta. Ninakaw mo yan pambenta regulator. Di ko naman po alam na bawal, ma'am. Kung alam ko po Ang daming public toilet dyan. Di ba? Ay, Diyos ko. Di man po para mapahamak ako, bababa ako. Ayon sa ilan sa kanilang mga nakausap, may mga nakikita raw talaga silang mga labas-masok sa mga imbornal. Bumababa sila ron para
magbaklas ng mga gaya ng mga tanso. Binibenta nila. At nung tanggalin nila ang mga nakaharang na bakal sa butas, tumambad ang bahagi na parang sinadyang sirain para ito'y mas lumapad. Nung araw na pumutok ang balita tungkol sa babae sa imburnal, ang butas agad na sinementohan ng PNP. Ibinalik po sa dating anyo niya at saka para dun sa purpose niya talaga. Pero sino nga ba ang babaeng nakitang umaahon mula sa imburnal? Dahil sa pangyayaring ito, muling natuon ang atensyon sa realidad sa ating lipunan na marami sa ating mga kababayan walang disenteng mga bahay. Sumisilong kahit pa sa mga kanal o sa delikadong mga lugar, pati na sa ilalim ng mga tulay. Gaya ng pamilya ni Mary Grace. Dahil wala silang sariling Ito, ilalim ng tulay, logical to. Huwag nyo ikumpara ito dun sa mga imburnal. Diyan, presko talaga dyan. Kasi ano yan eh, yung ventilation yan okay eh. Para naman tanga ang GMA. Di ba kahit sino sa inyo maintindihan na logical talagang tumira sa ilalim ng tulay. Unang-una, concrete yung bubong mo. Hindi ka mababasa dyan. Di ba? Tapos may dumadaloy pang hangin. Mababasa ka dyan kung tataas yung tubig ng ng ilog. Pero safe sila dyan eh. Aring sapat na pera pang upa sa ilalim ng Rahabago Bridge sa Tondo. Sila ngayon sumisilong. Yan o, kadali-daling tulungan ng DSWD yan eh. Di ba? Ang daling makita niya, no? Ba't kayo magtsatsaga dun sa nagsashabu sa ilalim? Joke lang ah. Ano ko lang, speculations ko lang yun. Itong Biyernes, nadatnan namin si Mary Grace at ang kanyang anak na si Erwin na saktong naghahapunan. Dahil malakas ang ulan, ang kanyang pamilya nagsiksikan sa maliit nila. Napapansin ko, no? Yung kahit mahihirap, yung mga babae, matataba. No? Ano, marami ba sila nakakain? Bakit ganon? Napapansin ko kadalasan yan. Espasyo sa ilalim ng tulay. Pero matataba yung mga babae. Sina Mary Grace, isa lang daw sa 4 na pamilya na nagsisiksikan dito. May tanap po kasi tinanaya. Yan na kaya. Nasanay na po kasi ako. Wala na ito pamilya. Dito na anak po pa kami. kayo. Wala po kasi kaming matitira, wala po kami pera. Tapos yung mom ko po nagka-tricycle tayo din sa katatan. Dahil po isang inuupo, ininita. Pag may dumadaan po malaki sa sasakyan, parang mumuga lang po. May amoy mabaho. Pag pag ganyan hagtad, pag nilita niya, binuksan ng dam, medyo may amoy. Malamok, mainit. So nagtsatsaga na lang. Parang alayo na nito do sa topic na imburnal, no? Sa liit ng kanilang pwesto, kinakailangang yumuko o maglakad ng nakaupo para lang makakilos. Anong connect na nito sa imburnal? Hindi na ito yung imburnal, forward naman natin. Wala nang connect ito sa imburnal eh. Naglalabada binubuhay ni Mary Grace ang kanyang mga anak. Pero kulang na kulang daw ang kita niya rito sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Ay bali 400 yun, yung 350 sa asa ko, yung 50 ba sa ako. Nagdadasal po namin na sana mawala na kami sa to. Pero parang hindi kaya kasi walang maayos hanap buhay. Yung nakalap natin mula sa pamahalaan natin na may 6.5 million housing backlog. Hindi, Bakit kayo gaganda ang buhay nyo? alayo na nito sa do sa imburnal eh, no? Sa loob, Itong Biyernes, hininga namin ng komento tungkol sa issue ng kakulangan ng accessibility. Hindi. Ang babaeng Lilipat tayo sa babae. Samantala, ang babaeng nalitratuhang lumabas sa imburnal sa Makati, natunton ng mga kawani ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development. Nauna nang pinabulaanan ng babae ang paratang na sa imburnal talaga siya nakatira.
Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ilalahad niya ang buong istorya sa nag-viral na litrato at ang tunay niyang pagkatao. Ako po yung na-viral na nakuha na nila ng picture. Nagulat na ang dami ng tao. Lahat sila nakatingin sa akin. Sobrang takot ko, tumakbo na lang po. Marami ang nagulat nung sa abalang kalsada sa Makati, may babaeng bigla na lang lumabas mula sa imburnal. Natuntun siya at nagpaunlak ng interview sa KMJS. Siya si Rosemary, isang mangangalakal. Ako po yung na-viral na nakuha na nila ng picture sa may Greenwich. Pag-aamin ni Rosemary, dati siyang palaboy sa kalsada pero mag-iisang taon na raw nung iwan niya ito. May tirahan pala siya. Ngayon, So bakit niya siningit yung mga tumitira sa ilalim ng tulay? Hindi ko makuha. Boarding house, kasama ang kanyang live-in partner. Ito po yung bahay namin, malaki naman, kaso maraming gamit masikip Ito yung kinakalakal ko, yan. Giit niya, hindi raw siya nakainom o gumamit ng iligal na droga nung araw na nalitratuhan siya. Di umano, aksidente lang kung paano siya napasok ng imburnal. Habang naglalakad daw kasi siya, nahulog daw sa imburnal ang daladala niyang cutter blade. Bullshit. Marami nang gumagawa niya na pupunta niya. Ano yun, lahat yun nalalaglagan din ng blade? Ginagago naman tayo nito. Binabay niyo yon. I'm so sorry no kung naniniwala kayo dun sa ganon. Ako hindi. Kasi okay lang sana kung ikaw lang ang gumawa nun Pero madami 'Di ba may pinakita pa sa CCTV, may na-capture pa na ibang taong... Meron po kasi akong hawak na plastic nyo na biglang dumulas po kasi tumama po siya sa bato. Nalaglag po kasi yung cutter blade ko po. Pinilit ko nga lang po ipasok sa sarili para makuha ko yung cutter blade. Ganito po yung kinuha ko sa grenades na cutter blade. Anong ganito po? Dapat sabihin mo, ito po yung kinuha ko. Kasi kung ganito po, ibig mo sabihin, madami kang ganyan? Bullshit. Gamit ko po sa pangalakal. Wala na po kasi ako pambili, ma'am. Si Rose. Pero ganito po. So, meaning iba yon, di ba? Pwede niya naman sabihin na ito po yung nalaglag. Hindi Marie, pilit na sumiksik sa masikip na butas. Hanggang dito ko lang po yun. Binadali ko nga lang po pagbaba Kasi natatakot po talaga ako May mga sugat nga po ko Kaya makit po ako agad. Nahirapan pa po ako pag akit ko Nagulat na ang dami ng tao. Sobrang takot ko. Tumakbo na lang po ako. Wala rin naman daw katotohanan ng mga kumalat. Cellphone pa si ate Di ba? Na kwento na kaya siya kahit na may cellphone. Kumaripas ng takbo ay dahil hinabol siya ng mga pulis. Wala naman po ginawang kasalanan Ang akin lang po, pinaglaban ko yung sarili ko. Kinuha ko lang po talaga yung cutter blade. Pero si Rosemary ay inamin sa aming team. Di po ako doon sa may maliit na grenades na pinasukan ko. Doon po sa may kabila. Ang tinutukoy ni Rosemary ang isa pang lagusan na tinatawag nilang Botanical Garden. Doon po kami naliligo. Botanical Garden. Doon po kami sa may kumakain. Naging flood control project din yan. Nagiging dwelling area about over 10 years ago. Gagamit tayo ng bakal na rehas. Huwag lang makapasok at labas ang mga tao. First time po ito na may insidente na ganito. Siniguro naman nila po muna na wala na pong natira doon na tao sa loob. Nagsimula na rin po kami. Baka mamaya may maiwan doon. Kaya nga po yung alam naman natin na maaring taguan po ito ng mga kawatan. Mga CCTVs. Magpapadagdag kami para talagang mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating komunidad. Ang DSWD, kasalukuyan ding tinunton ang mga lalaking nakuna ng CCTV. Huwag po kayo matakot. Hindi po kami mga bibigyan kayo ng 80,000. Tulong na pwede namin ibigay ay nandiyan. Kayo lang po inaantay namin. Para may panimula ang mga otoridad. Kayo yung mga nasa ilalim ng tulay. Naglalabada pa si nanay. Nagpaabot ng tulong kay Rosemary. Ni-request niya talaga magkaroon siya ng sari-sari store. Sa pagkakaalam ko, lahat po yun ay binili ng goods. Para itinda niya, nakatulong naman po siya. Binili naman lahat. Para maalarma ang lahat. Sana lang po wag lang din pamarisan. Instant 80K agad-agad, DSWD, walang kahirap-hirap. Makapag-change na nga ng career, maghanap ako ng imborn. Yan ang masasabi ng mga tao, di ba?
Yung ganyan. Samantala yung nakatira sa ilalim ng tulay, may mga anak na bata yon, anak ng patola. Ba't di nyo na-prioritize nyo? Actually, yung value po, hindi siya dapat tinitignan na sa value. No, hindi! Kasi yung value na binigay nyo, for me pampapogi kasi yun eh. Para dun sa ginawa nyo eh. Kasi yung 80,000 na yun na sinasabi, ang dami matutulungan nun. Masyado malaki yun dun para sa iisang tao lang. Hindi na nga matulungan yung iba eh, tapos yan, di ba? Ay, binigyan ng ganitong halaga. Pero based pa rin po yun sa assessment ng social worker natin. Pwede namang mas maliit, pwede rin mas malaki. Pero ito may batayan po ito. Di na ako ano yung batayan? Dapat in-explain nila. Ano yung batayan no, na 80,000 ang ibibigay nyo dyan para malaman din namin, para maintindihan din namin. Kasi yung katulad nun, may binubuhay na mga baby nasa ilalim ng tulay. O anong wala doon na meron itong babaeng ito? Kaya nga ang iisipin ng tao dyan, dahil lang ba nag-viral siya, yun ba yung batayan? May sinasabi may batayan daw. Ano ba yung batayan na yung sinasabi? Hindi naman nila sinabi kung ano yung batayan nun eh. Kung batayan ang pag-uusapan, mas kwalipikado doon sa 80,000 na yun yung isang pamilya na may mga palakihin, may mga pagatasin pa na baby, di ba? Kaysa sa ganyan. Nakakabili nga ng cellphone yan eh. Di ba? Nagsiselfone siya kanina. Tapos, ano ba? Sa pangangalakal, papalagaan ko yung mga binigay nila sa akin. Dahil sa binuong ilusyon na sa lungsod, naghihintay ang maraming oportunidad. Nagsisiksikan. Ayan o! May mga batang kasama. Tapos hindi nyo tutulungan yung mga yan? May batayan? Bullshit. Rito ang marami nating mga kababayan. Kahit kapalit ay buhay sa dilim na walang katiyakan. Tama yung ginagawa nito ng GMA. Ginagawa nilang front itong dito sila nag-focus ipakita yung buhay nitong mga nasa ilalim ng tulay. Hindi naman ito yung tinulungan eh. Ang tinulungan yung hindi natin alam yung background nung tinulungan nila. 'Di ba? Nakakabayad nga ng upa yun ng tirahan, 'di ba? Sabi niya nangungupahan daw siya. Paano pa itong mga to? Di lang ito problema ng mga mahihirap. Ang gulo nung Tapos ito may interview pa panayam kay, tingnan nga natin to. Pero hindi ko natatapusin, mukhang ma-overtime tayo Dito, panayam kay kay Secretary Rex Gatchalian. Kaugnay sa babae sa kanal at iba pang taong natagpuan sa drainage sa Makati City, makaparehan po natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang umaga po. Igan, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at pakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Tila kinakasama ng loob ng ilan, bakit daw yung babae sa drainage may 80,000 pesos agad-agad na tulong mula sa DSWD. Pero yung mga manggagawa, taxpayer, hindi naman daw basta-basta nagkakaroon ganong kalaking pera. Igan, gusto ko lang linawin na hindi lang kay Rose, yung babae na nakita natin sa kanal, ang nakakuha ng 80,000. Dito sa pag-abot program na tumatakbo mula 2023. Hindi, sa Rex Gatchalian. Tulungan na mga pamilyang Pilipino. Hindi sinasabi na hindi lang si Rose. Bakit ganun kalaki, 80,000, samantalang yung iba na katulad nung pinicture kanina, kahit nasabihin na natin hindi na yung taxpayer, di ba? Yung nasa ilalim ng tulay na yun, bakit? Ang daling mahanap nun eh. Yung nasa ilalim ng tulay na yun, I'm so sure pumunta ka ngayon sa Tondo, silipin mo lang gano'n, makikita mo na yung mga taong yun eh. Hindi ko, talaga, mahirap talaga tanggapin yung yung logic nitong ginawa ng DSWD. Tumadaan sa masusi na assessment ng mga social worker. Meron din tayong mga natulungan ng ganitong halaga. Hindi lang si Rose to. At tayo dito sa DSWD, hindi tayo discriminatory. Lahat tutulungan basta may pangangailangan. Pero ang tulong, syempre, dadaan muna sa assessment or sa case management ng social worker natin. Yung halaga na yan, ang nagtakda niyan, hindi ako. At 80,000. Hindi kahit sino sa departamento, kundi yung handling social worker ni Rose.
sa kanyang... Hindi daw kahit sino sa departamento pero yung nag-handle daw. Taga-departamento nyo rin. Rekomendasyon sa kanyang intake ay nakita niya na ito ang tamang intervention para makapagsimula muli si Rose. At again, gusto ko rin i-point out na may guidelines ang DSWD sa bawat programa. Lahat ng programa natin nakatakda kung ano ang minimum amount, ano ang maximum amount, pero lahat yan, katulad sa iba't iba pa naming programa, dadaan muna sa masusing pag-aaral ng mga social worker natin. Paano nga yun? Diba ba't nasa Imbornal siya? Yes, Igan, malinaw na malinaw. Alam mo, sabi ko nga, nagkataon lang talaga. Hindi siya doon nakatira. Aminado siya na pumasok siya sa Imbornal, pero dahil yung cutter na ginagamit... Nyeta. Same old story. Hindi malinaw. May sinasabi, may mga guidelines. Ano nga yung guidelines na yon? Ito naman kay MJS, sana inalam naman nila kesa yung magpakita sila na magpakita ng walang connection dun sa Imbornal girl. Ano yung mga guidelines na yon? Ano yung naging batayan nun para bigyan nyo na 80,000? Kasi palagi na lang yan na sinasabi, may guidelines po. Ano nga yun? Na hindi ko naiintindihan bakit yung mga may baby na alagain pa ay nasa ilalim ng tulay na hindi nyo matulungan. Pero itong babae na to na bigla na lang lumitaw sa Imbornal ay nagkaroon na ng guidelines. At na-assess na kailangan niya ng 80,000. Ano yun? Kayo lang ang nakakaalam nung bagay na yun. Abay, i-share nyo naman sa amin para hindi kami nagtataka kung paano nangyari yun. Si Diwata nga nun, di ba, nung nag-i-start, yun talaga, pwede nyo tulungan yung dati nun. Ba't nyo tinulungan yun? May guidelines pala kayo. Hihintayin nyo pa ba si Diwata pumunta na manggaling sa ilalim ng Imbornal? Di ba? Yung si Sampaguita girl, na binigyan nyo na agad ng pera after mag-viral, ano na namang guidelines ang ginamit nyo doon? Di ba, binisita ng DSWD yun at binigyan 20,000 yata ang binigay kay Sampaguita girl, di ba? Abay, kung tutuusin, let's say halimbawa, hindi nyo nga na-imbestigahan kung lehitimong estudyante talaga ng high school yung si Sampaguita girl eh. Di ba? Kaya ano bang tiwalang ibibigay sa inyo ng taong bayan yan, men? Nakaka-rindi lang panoorin yung... Hindi ko na tinapos pero patuloy nyo. Baka may paliwanag pa ito dito, no? Pero yung naniwala sila dahil may nalaglag na cutter, ano ba yun? Ginagawa naman tayong tangan ng ganyan ba ang gusto nyong maging secretary ng isang Botong-boto pa naman sa ako sa mga gatchel yan, di ba? Pero ganyan ba kayo? Madali kayong paikutin dahil may nalaglag na cutter? Na obviously, hindi lang naman siya yung gumagawa niyang paglabas sa Imbornal niyan. At inamin niya din na, di ba, botanical garden daw yung pinupuntahan nila. Hey, anyway, bahala kayo dyan, kung maniwala kayo dyan. Natanga lang ang DSWD niyan, Mini. Di ba? Kung magagalit na naman kasi magalit kayo sa akin, pero hindi ko talaga naiintindihan. Baka kayo naiintindihan nyo siguro. Yun lang po, maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Bye-bye.